Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2191 hanggang Kabanata 2200. Kabanata 2191. Mabilis na nakilala ng Night River King ang ani nung iyon. Kumunat ang kanyang noo at sinabi, ano ang ginagawa ni Hansen dito? Si Hansen ay naglakbay sa hanay ng mga bundok upang makarating malapit sa malamig na palasyo. Tiningnan niya ang oras at nalaman na mayroon pa siyang 5 minuto. Ito ay perpekto. Hansen, ano ang ginagawa mo? Hindi ka na tagapangalaga ng malamig na palasyo. Hindi mo ba alam na ang lugar na ito ay may restriction? Sigaw ni Night River King kay Hansen. Ngumiti si Hansen at sinabi, Night River King, masyadong matanda ka na ba para maalala ng tama ang mga bagay? Hindi mo ba naaalala na binigyan ako ng pahintulot na pumunta sa anumang lokasyon sa Planet Blade? Ikaw mismo ang nagpahintulot nito. Ang Night River King ay mukhang malungkot sa una, ngunit pagkatapos ay tumawa siya. Tiningnan niya si Hansen pataas na may pagkawalang galang at sinabi, kaya pala gusto mo ng access sa Planet Blade. Okay lang. Kung gusto mong panoorin akong sumipsip ng liwanag ng buwan, huwag kang mag-atubiling manood. Ngunit huwag mo akong sisihin kung hindi kita ililigtas kapag nagyelo ka hanggang sa mamatay dahil wala kang access sa tablet at sa proteksyon nito. Naniniwala ang Night River King na si Hansen ay dapat na may hangarin na mamatay. Isa lamang siyang Marquis, pagkatapos ng lahat. Kahit ang Night River King ay hindi mananatili doon ng walang proteksyon ng tablet. Kung ang Diyos na Pulaka ay medyo malayo sa kanya, maaaring lumaban ang Night River King laban sa malamig na kapangyarihan na nalilikha nito gamit ang kanyang sariling kapangyarihan. Ngunit mas kaunti ang liwanag ng buwan na masisipsip niya sa proseso. Nang walang tablet, hindi hahayaan ng Diyos na Pulaka na makalapit siya. At kung magagalit niya ang Pulaka, malamang na mawawalan siya ng buhay. Si Hansen ay hindi magtatagal doon. Hindi mananatili si Hansen kung lalabas ang Diyos na Pulaka. Naniniwala ang Night River King na si Hansen ay aalis na, ngunit pagkatapos, si Hansen ay lumapit. Nasa harap na siya ng batong bahay ngayon, nakatayo sa kabilang panig ng pinto. Nakita ni Hansen na ngumiti sa kanya si Night River King, kaya sinabi niya, Night River King, napakakaiba mo. Maaari kang maging isang hari, ngunit sa halip, naparito ka upang bantayan ang pintuang ito. Ang pagtawa ni Night River King ay manipis. Oo, mabuti, ang isa sa atin ay wala man lang pahintulot na bantayan ang pinto. Itinaas ni Night River King ang kanyang ulo. Huwag mong sabihin na hindi kita binalaan. May wala pang 1 minuto na natitira bago lumabas ang Jade Toad. Kung hindi ka aalis ngayon, huli na para sa iyo sa oras na lumabas ito. At hindi na kita matutulungan. Salamat sa pagpapaalala, ngunit aalis ako kapag gusto ko na, walang gana na sagot ni Hansen. Hamang sa sarili si Night River King at hindi nagsalita. Naisip niya na si Hansen ay naroon upang magbiro sa kanya. Nang walang tablet na Pandiloga, gayunpaman, ito ay isang bagay lamang ng oras bago sumuko ang nakakainis na Marquis at umalis. Lumipas ang oras, at ang Jade Toad ay nasa bingit na ng paglabas. Ngunit kahit na gayon, si Hansen ay walang senyales na gustong umalis sa lugar. Ano man ang mangyari sa susunod, nararapat mo ito. Kung mamamatay ka, mamamatay ka. Kung tapat mong iniisip na gagawa ako ng pagsisikap upang iligtas ka, lubos kang nagkakamali. Nang si Knife ay nasa paligid pa, hindi kita hahayaang mamatay sa aking paligid, ngunit ngayon na wala na siya, ang ngiti ni Night River King ay puno ng ngipin. Boom! Ang pinto ng batong bahay ay bumukas, at isang bugzo ng malamig na hangin ang lumabas. Hugasan ito na parang isang alon, nagyayelo sa buong lugar sa paligid ng bahay. Ginawa nitong isang nagyayelong lawa ang palanggana ng tubig. Isang berdeng polaka ang nagsimulang lumabas mula sa yungib na bato. Ang talon at ang ilog ay mabilis ding nagyelo. Ito ay tiyak na isang Diyos na nilalang. Kahit ang kapangyarihan sa paligid nito ay napakalakas. Ang nagyayelong kapangyarihan na kanyang kinokontrol ay nakakagulat na masaksihan, napaisip si Night River King na may pagkamangha. Lumingon siya upang tingnan si Hansen. Walang paraan na maitataboy ni Hansen ang nagyayelong hangin, kaya naisip ni Night River King na siya ay mabilis na magiging yelo.
Ngunit nang tumingin siya, natagpuan niya si Hansen na nakatayo nang walang pakialam sa kanyang orihinal na posisyon. Ang kanyang katawan ay parang jade, at mukhang normal siya. Parang hindi siya nagyayelo, kahit papaano. Tinitigan ni Night River King, at naisip niya sa kanyang sarili, ano ito? Kahit na ang nagyayelong hangin ay isang passive effect na inilalabas ng Polaka, kahit na ang isang duke ay hindi dapat makapagharang nito sa ganitong kalapitan. Kung wala ako sa akin ang tablet na Pandiloga, kahit ako ay dapat maging maingat sa saklaw na ito. Bakit hindi nagyayelo si Hansen? Habang iniisip ito ni Night River King, lumabas ang Diyos na Polaka. Ang berdeng mga mata nito ay tumingin kay Night River King. Kahit na nakita nito ang tablet sa kanyang mga kamay, hindi siya pinansin ng hayop. Lumingon ito upang tingnan si Hansen. Tumawa si Night River King. Hindi ko alam kung ano ang iyong ginawa upang maiwasan ang pagyayelo ng iyong katawan, ngunit ang tablet na Pandiloga ay isang kasunduan sa pagitan ng Jade Toad at ng aking lahi. Nang walang tablet, ang Jade Toad ay hindi hahayaan kang manatili dito. Kakainin ka niya. Masyado kang mayabang para pumunta rito, at ngayon ay babayaran mo ito sa pamamagitan ng pagkamatay. Tiningnan ng Jade Toad si Hansen sa kabilang panig ng pinto, ngunit wala itong ginawa sa kanya. Dahan-dahan lamang itong nagpatuloy sa pool. Nagtaka si Night River King, hindi ba pumatay ang Jade Toad sa loob ng napakatagal na panahon kaya hindi na ito interesado sa karne. Nang makarating ang Jade Toad sa pool, 20 o 30 maliliit na Jade Toads ang lumabas sa tubig. Lahat sila ay halos kasing laki ng isang bola ng paa. Kumikinang din sila na parang Jade. Lahat sila ay napakaganda. Nang umakyat ang maliliit na Jade Toads, nakita nila si Hansen na nakatayo malapit sa pinto. Ang ilan sa kanila ay tumakbo patungo kay Hansen. Nang makita ito, ang Night River King ay naging masaya. Maganda, maganda, maganda. Kahit na ang maliliit na Jade Toads na ito ay hindi pa umabot sa kanilang lakas na pang-adulto, kung sisalakay nila si Hansen at lalaban siya, papatayin siya ng Diyos na Jade Toad. Ngumisi si Night River King sa posibilidad. Ngunit ang eksena na sumunod ay nagdulot ng pagyayelo kay Night River King. Ang maliliit na Jade Toads ay hindi papunta upang salakayin si Hansen. Nang gumapang sila sa paligid niya, yumuko siya at sinimulang tapikin ang kanilang mga ulo. Pagkatapos, kumuha siya ng dalawa. Ano ba ito? Hindi makapag-isip ng maayos si Night River King at nagsisimula na siyang maging kasing lamig ng yelo mismo. Ang Jade Toad ay iniisip na napakamalupit. Dahil ang rebate ay may kasunduan dito, ang mga taong may tablet na Pandiloga ay pinapayagang lumapit dito. Walang sino man ang mga ngahas na pumunta sa lugar kung saan ito nakatira ng walang tablet, gayunpaman. Ang katotohanan na hindi kinain ng Jade Toad si Hansen ay nagulat kay Night River King. Ngunit ang pagkikita kay Hansen na masayang naglalaro sa mga anak ng Diyos na nilalang ay kakaiba. Nagsisimula ng isipin ni Night River King na mayroong isang uri ng glamour na inilagay sa kanya. Ang maliliit na Jade Toads ay hindi sumusunod. Tumigil ang Diyos na Jade Toad at tumingin kay Hansen. Nangahas siyang hawakan ng maliliit na Jade Toads. Tiyak na magagalit ang Diyos na Jade Toad tungkol dito, napaisip si Night River King nang may pag-aalala. Ngunit ang Diyos na Jade Toad ay gumawa lamang ng ingay. Lumingon ito at patuloy na umakyat patungo sa nagyayelong lawa. Si Hansen ay may hawak pa rin ng isang maliit na Jade Toad, at sinundan niya ang karamihan sa kabila ng lawa at pataas ng talon. Paano, pinapayagan ng Diyos na Polaka ang isang outsider na umupo sa tabi nito? Nagyelo si Night River King. Ang kanyang ekspresyon ay naging napakasama. Kabanata 2172. Nakatayo si Hansen sa ibabaw ng talon, sinisipsip ang kapangyarihan ng buwan at ang malamig na kapangyarihan kasama ang mas maliliit na Jade Toads. Nang makita ito ng Night River King, tumigas ang kanyang mukha. Sa loob, iniisip niya sa kanyang sarili, ito ay dapat na naitakda bago umalis si Knife o iba pa. Iyon ang dahilan kung bakit niya siya pinayagang maging tagapangalaga ng malamig na palasyo. Paano kaya tinatrato ni Knife ang isang outsider nang napakahusay nang hindi nag-iisip ng 2 beses sa kanyang sariling uri, ang rebate? Naisip ng Night River King na ito ay dapat na isang pukana na ginawa ni Yisha. Iyon lamang ang paliwanag na maiisip niya para sa imyunidad ni Hansen sa malamig na kapangyarihan at ang kanyang pagkakaibigan sa Jade Toad. Wala siyang ideya na, sa katotohanan, si Yisha ay hindi rin nakakalapit sa Jade Toad. Galit siya, ngunit wala siyang magagawa kay Hansen. Tiyak na pinagsisisihan niya ang pagbibigay ng pahintulot kay Hansen na makapasok sa Planet Blade. Kung hindi siya sumuko, hindi magagawa ni Hansen ang anumang bagay. Pinilit ni Night River King na huwag pansinin ang presensya ni Hansen sa sandaling ito.
Ginamit niya ang kanyang Geno Art at inihanda ang sarili upang sipsipin ang liwanag ng buwan. Ngunit habang naghahanda siyang sipsipin ang liwanag ng buwan, si Hansen ay humakbang pasulong sa ibabaw ng talon at pumunta sa harap ng liwanag ng buwan na inilalabas ng Jade Toad. Sa paggawa nito, lubos niyang hinarang ito mula kay Night River King. Ang bahagi ng lupa ni Night River King ay naiwang lubos na madilim. Lubos siyang nasa loob ng anino ni Hansen, at hindi niya makita ang liwanag ng buwan na nais niyang sipsipin. Diyos, galit na naisip ni Night River King. Ngunit sa presensya ng Jade Toad, hindi siya mangangahas na gumawa ng nakakagambalang ingay. Ayaw niyang istorbohin ang Jade Toad na nasa proseso pa rin ng paglalabas ng liwanag ng buwan. Hindi inisip ni Night River King na ang Jade Toad ay isang mabuting nilalang. Ang Jade Toad ay dating kilala sa kanyang kalupitan. Nang minsan ay nilamon nito ang isang planeta at pinatay ang hindi mabilang na mga tao. Ang tunay nitong pagkatao ay hindi maaaring maging kasing kaibigan ng tila sa pakikitungo kay Hansen. Ang Jade Toad ay hindi nasa Narrowmoon bilang isang tauhan ng rebate. Ito ay isang joint partnership. Ang Jade Toad ay kailangang maglabas ng liwanag ng buwan upang pagsanayan ang kanyang Geno Arts. Ang Narrowmoon ay may maraming buwan, kaya ito ang perpektong lugar para sa kanya na magsanay. Ang Jade Toad ay may intensyon na pumasok sa Narrowmoon sa pamamagitan ng puwersa. Magsisimula ito ng isang digmaan, at sa digmaang iyon, malamang na mapapatay nito ang ilawan ng rebate. Sa kabutihang palad, ang Extreme King ay nakialam. Pinigilan nila ang Diyos na nilalang at itinatag ang kasunduan sa pagitan ng Polaka at ng rebate. Ang Jade Toad ay pinapayagang manirahan sa Narrowmoon, at samantala, aalagaan ito ng rebate. Magpapadala ang rebate ng isang tao na may tablet na Pandiloga, at papayagan din ng Polaka ang taong iyon na sipsipin ang mga kapangyarihan ng liwanag ng buwan. At kung ang Narrowmoon ay haharap pa nga sa isang krisis, ang Jade Toad ay kailangang tumulong. Sa maraming taon mula noon, ang Jade Toad ay inalagaan ng rebate. At palagi, ang isa sa rebate ay pinipili upang sipsipin ang liwanag ng buwan. Ito ay isang mapayapa na bagay. At ang mga hari tulad ng Night River King, na napakamatanda na, ay naaalala pa rin ang panahon kung kailan nais ng Jade Toad na pilitin ang sarili nitong paraan sa sistema ng Narrowmoon. Ang takot ay palaging naruroon sa mga araw na iyon, at alam ng matandang hari na mas mabuting huwag subukang pukawin ito. Ngayon ay naroon si Hansen, na humaharang sa liwanag ng buwan, at pinipigilan siya sa pagsipsip ng mga kapangyarihan ng buwan. Isang malungkot na tingin ang sumulpot sa mukha ni Night River King. Ang kanyang noo ay berde, at ang mga ugat ng dugo sa kanyang mga mata ay parang saysabog na. Wala rin siyang magagawa tungkol dito. Kinagat ni Night River King ang kanyang mga ngipin, tumingin sa paligid, at naisip sa kanyang sarili, kung papayagan si Hansen na umakyat doon, dapat ay makakapili ako ng ibang lugar upang umupo. Basahin ang higit pang mga kabanata sa novelhall.com. Gusto ni Night River King na lumipat sa ibang posisyon, ngunit hindi siya nang ahas na lumapit sa talon. Gusto niya lamang na ilagay ang sarili sa ibang anggulo upang sipsipin ang mga kapangyarihan ng liwanag ng buwan mula sa isang lugar na hindi natatakpan ng anino ni Hansen. Hindi sigurado si Night River King kung gagana iyon o hindi. Ang kasunduan sa Polaka ay nagsasaad na ang tagapangalaga ay dapat palaging manatili sa beranda. Kung hindi siya pinapayagang pumunta sa ibang lugar, wala siyang paraan upang pigilan si Hansen sa paghaharang sa liwanag ng buwan. Walang sinag ng liwanag ang makakarating sa kanya, at hindi siya makakapag-ensayo. Ngunit syempre, hindi iyon ang isang bagay na hahayaan niyang mangyari. Tinipon ni Night River King ang lakas na kinakailangan upang ipagsapalaran ang paggalaw. Habang tinitingnan ang Jade Toad, itinaas niya ang isang paa na may intensyon na ibaba ito mula sa beranda. Ngunit sa sandaling tumaas ang kanyang paa, ang Jade Toad sa ibabaw ng talon ay gumalaw ng eyeball at tumingin sa kanyang direksyon. Isang panginginig ang dumaan sa puso ni Night River King. Huminto siya, na parang siya ay tinamaan ng pagka-petrify. Ang malamig na pawis ay tumatakip sa kanyang noo, at hindi niya nang ahas na tapusin ang galaw. Ibinalik niya ang kanyang paa. Bumalik ang Jade Toad sa pagtingin sa langit. Para bang walang nangyari. Bakit, paano kaya naging ganito ang mga bagay? Nakatayo si Night River King sa lugar, ang kanyang noo ay kumikinang sa pawis. Ang kanyang mukha ay naging maputi, nawalan ng kulay at nakatitig na may isang nabaluktot na ekspresyon. Ito ay naging isang mahabang pakikibaka para sa kanya upang makuha ang posisyon ng tagapangalaga, ngunit ngayon na sa wakas ay nakamit na niya ang kanyang layunin, hindi niya makita ang alinman sa liwanag ng buwan na inilalabas ng Jade Toad.
Maaari lamang siyang umupo doon ng walang silbi at tamasahin ang malamig na simoy tulad ng isang karaniwang security guard. Hansen, papatayin kita, bulong ni Night River King. Tinitigan niya ang likuran ng lalaking nakatayo sa ibabaw ng talon at isang capillary ang tumitibok sa kanyang noo. Siyempre, habang ang Polaka ay naroon pa, si Night River King ay maaari lamang manatili kung nasaan siya. Halos maduraj na niya ang kanyang mga ngipin. Si Hansen ay hindi nagbigay ng isang sulyap kay Night River King sa buong oras, gayunpaman. Tumayo siya sa harap ng liwanag ng buwan, sinisipsip ang maraming kapangyarihan hanggat kaya niya, mag-isa. Alam niya na kinapopootan siya ni Night River King, ngunit ano naman. Kung sumuko lang si Hansen nang hindi nakikipaglaban, iyon mismo ang magpapasaya kay Night River King. At hihinto lamang nito ang pag-unlad ni Hansen sa pag-level up. Ang sangkatauhan ay ipinanganak upang makipagkompetensya. Mula pa noong ang bawat individual ay isang sperm sa gitna ng bilyon-bilyong iba pa, ang lahat ay isang karera. Sa isang pamilya, ang pakikipaglaban sa mga kapatid para sa mga mapagkukunan ay karaniwan. Pakikipaglaban-laban sa mga kaklase para sa mga oportunidad, o pakikipaglaban-laban sa iyong mga katrabaho para sa mga pagkakataon na umunlad. Pakikipaglaban sa mga nilalang para sa pag-angkin ng pagkain. Pakikipaglaban para sa pagkakataong maging ang unang mag-evolve. Kung ang isang tao ay tumangging makipaglaban, hindi sila magiging mas mahusay. Hindi nila mararating ang tuktok. Kung natatakot si Hansen na makipaglaban, hindi siya maglalakbay sa daang kanyang tinatahak ngayon. Sa halip na pumunta sa Geno Universe, mananatili sana siya sa bahay upang manganak ng mga anak. Sino mang tumawid sa Geno Universe, maging si Hansen o Ningyo, alam nilang lahat kung ano ang kanilang haharapin, isang labanan. Gagawin nila ang anumang bagay upang magpatuloy, at ang pag-urong ay hindi isang opsyon. Pinutol ni Night River King ang mga mapagkukunan ni Hansen. Ibig sabihin ay pinigilan niya ang mga pagkakataon ni Hansen na mag-evolve. Iyon ay kasing sama ng pagpatay sa mga magulang ni Hansen. At ibig sabihin ay hindi maaaring makipagkasundo si Hansen sa kanya. Sa sandaling tinanggap ni Hansen ang mga pamana, alam niya kaagad na isa lamang sa kanila ang masasaktan. Nakatayo si Night River King sa batong beranda, at tinitigan niya ang aninong bumabagsak mula sa ibabaw ng talon. Gusto niyang patayin si Hansen, ngunit maaari lamang siyang tumayo at manood habang sinisipsip ng lalaki ang kapangyarihan ng buwan. Si Hansen ay mukhang napakamalamig at mapagmataas. Sa kanyang isipan, sumumpa siya na kung ang sino man ay lalaban sa kanya para sa mga mapagkukunan, sila ang mga maiiwan na ngumunguya ng alikabok. Ang anino ay parang isang bundok at iniwan nito si Night River King na hinihingal. Talagang gusto niyang patayin si Hansen. At nagsimulang magplano siya ng isang paraan kung saan mapapatay niya si Hansen. Kabanata 2173. Maliwanag ang liwanag ng buwan, at si Hansen ay nakatayo pa rin malapit sa Jade Toad. Tahimik niyang sinisipsip ang lahat ng kapangyarihan ng buwan at malamig na kapangyarihan na kaya niyang makuha. Mabait na tinatrato sa kanya ang Jade Toad dahil sa bahagi ay may kasanayan siya sa pagsasanay ng Jadescan. Matapos niyang sipsipin ang kapangyarihan ng buwan at malamig na kapangyarihan, ang kanyang kapangyarihan at aura ay naging mas malapit sa Jade Toad. Iyon ang dahilan kung bakit okay lang sa Jade Toad na siya ay naroon. Ngunit gayunpaman, hindi sapat iyon para sa Jade Toad na pretuhin siya ng napakaganda. Ang kabaitan ng Polaka ay higit sa lahat dahil sa isa pang mahalagang dahilan, si Hansen ay may titulong anak ng buwan. Saan man pumunta si Hansen, ang buwan ay nagbibigay sa kanya ng liwanag ng buwan. Ang liwanag ng buwan ay napakalakas, at dahil ang Jade Toad ay kailangang maglabas ng mga buwan upang pagsanayan ang sarili nitong Geno Arts, ang presensya ni Hansen ay nakikinabang sa kanilang lahat. Mabuti ito para sa Diyos na Polaka, at mabuti ito para sa mas maliliit na Polaka. Kaya, ang Jade Toad ay masaya na payagan si Hansen na gawin ang anumang nais niya. Alam ni Hansen na ang kabutihang loob ng Polaka ay nakasalalay sa kanyang pagtugon. Kailangan siya ng Jade Toad, at iyon ang dahilan kung bakit siya tinatrato ng mabuti. Kung hindi, ang Diyos na Xenogeneic ay pipilitin siyang manatili sa beranda. Hindi inisip ni Hansen na mas maganda siya kaysa sa iba. Kahit nagwapo siya, hindi niya inisip na alam ng Jade Toad kung paano matukoy ang kagandahan ng mga tao para sa paboritismo. Naisip lamang iyon ni Hansen pagkatapos umupo at mag-isip ng mabuti. Maingat na binigyang pansin ni Hansen ang kanyang relasyon sa Polaka. Kung hindi siya mangangahas na makipaglaban kay Night River King para sa liwanag ng buwan, lalo na nang walang tablet. Ang Jade Toad lamang ang kailangan niya, at napagtanto ito ni Hansen.
Hindi magagalit ang Poloka dahil wala siyang tablet na pandiloga. Nang ang refleksyon ng buwan ay nasa tubig, ang imahe ni Hansen ay tila naging mas malinaw at mas malinaw. Ang kapangyarihan ng buwan at ang malamig na kapangyarihan ay lumutang sa loob ni Hansen. Tahimik nilang pinauunlad ang kanyang mga djinn sa isang mas magandang antas. 22 oras mamaya, si Night River King ay gumagalaw pa rin sa batong beranda. Ang katawan ni Hansen ay lubos na humaharang sa buwan. Subukan man niya, hindi makasisipsip si Night River King ng kahit kaunting liwanag ng buwan. Hindi mahalaga kung gaano kagalit si Night River King, ang magagawa niya lang ay umupo doon. Hindi siya makalalabas, kailangan niyang maghintay hanggang sa bumalik ang Jade Toad sa malamig na palasyo. Kapag tuluyan na itong nawala sa pinto, saka lamang siya makalalabas. Ngunit hindi plano ni Night River King na pumunta kahit saan. Naghihintay siya para bumalik ang Jade Toad sa malamig na palasyo. Si Hansen ay isang marquis lamang at lubos siyang napahiya ni Night River King. Ito ay isang bagay na hindi kayang tanggapin ni Night River King. Kailangan niyang maghintay hanggang sa bumalik ang Jade Toad sa malamig na palasyo. At kapag wala na ito, papatayin niya si Hansen. Kahit na si Isha ay patay na, ang pagpatay kay Hansen ay makakasira pa rin sa kanyang reputasyon. Ngunit walang sino man ang mag-o-offend kay Night River King upang protektahan ang malapit nang mamatay na si Hansen. Napakatiwala ni Night River King. Alam niya ang kanyang mga limitasyon. Alam niya kung ano ang kaya at hindi niya kaya. Kung hindi, hindi siya mananatiling kalmado sa mga araw na si Isha ay buhay pa at maayos. Hindi niya kailanman sinaktan si Hansen. Sa paglipas ng panahon, gayunpaman, si Night River King ay naging mas kalmado at mas kalmado. Binigyang pansin niya ang oras, at alam niya na ang bawat tick ng orasan ay nagdadala kay Hansen ng isang segundo na mas malapit sa kapahamakan na naghihintay sa kanya. Sa huli, dinala ng Jade Toad ang maliliit na Jade Toads pababa sa nagyayalong talon. Bumalik sila sa yungib na bato gaya ng lagi nilang ginagawa. Nakatayo si Night River King kung nasaan siya, hindi nangangahas na gumawa ng galaw sa ngayon. Tinitigan niya si Hansen, ang kanyang mga mata ay determinado. Alam ni Night River King na upang pumatay ng isang tao, kailangan mong manatiling kalmado. Ang pagbulag sa iyong sarili sa galit ay magdudulot lamang sa iyo ng pagkawala ng kontrol. Ang mga pagkakamali ay karaniwang nagmumula sa walang ingat na galit. Kahit na si Hansen ay isang marquis lamang, ayaw ni Night River King na mag-iwan ng masyadong maraming ebidensya. Si Night River King ay hindi ang pinakasikat na karakter sa rebate. Ang kanyang mga talento ay itinuturing na patas lamang. Medyo kakaiba na nakaligtas siya at nakarating sa klase ng hari dahil ang mga henyo ng kanyang henerasyon ay lahat ay patay na. Nang ang lahat ng Jade Toads ay umatras pabalik sa yungib na bato, ang batong pinto ay sumara. Pagkatapos, si Night River King ay lumapit kay Hansen. Naglakad siya ng tuwid ang likod, kasing kalmado ng tubig sa isang balon. Hansen, masyadong bata ka pa. Hindi mo alam ang iyong lugar, sa hindi mo alam kung ano ang dapat mong gawin at kung ano ang hindi mo dapat gawin, sabi ni Night River King habang lumalapit kay Hansen. Hindi niya plano na sumalakay sa ngayon. Sinundan niya lamang ang landas na dadalhin siya kay Hansen. Ang kanyang itim na roba ay umihip sa simoy ng gabi. Hindi naman sa hindi niya kayang patayin si Hansen. Ayaw niya lang gawin iyon doon, sakaling ang kanyang ginawa ay makagambala sa Jade Toad. Kahit na hindi inisip ni Night River King na ang Jade Toad ay maghihiganti sa pagkamatay ni Hansen, kung plano niyang patayin si Hansen, kailangan niyang patayin siya sa isang hampas. Hindi niya kayang bigyan si Hansen ng pagkakataong makatakas. Magkakaroon lamang siya ng isang shot. Oh, hindi ko ba alam? Kung gayon sabihin mo sa akin, ano ang dapat kong gawin? Tanong ni Hansen na may pagtawa. Hintay. Kailangan mong tiisin ang bigat at hampasin sa isang biglaang pag-atake. Ang isang mature na mandirigma ay magkakaroon ng kaisipang ito sa isipan kapag nakaharap sa isang kaaway na mas malakas kaysa sa kanya, malamig na sabi ni Night River King. Isang itim na laso ang nagsimulang umikot sa kanyang mga kamay. Para itong isang ahas na nagkukubli at gumagapang sa isang sanga. Tama ka, tumanggo si Hansen. Sumang-ayon siya sa sinabi sa kanya. Tumawa si Night River King at sinabi, kung gayon mukhang maaari ka pang maligtas. Hayaan mong bigyan kita ng isa pang oportunidad. Umalis ka na ngayon at huwag nang humakbang sa Planet Blade. Tumigil si Hansen. Tiningnan niya si Night River King na may pagkawalang galang. Ang sinasabi mo ay maaaring tama, ngunit hindi mo kilala ang aking mata. Kumusta naman ang iyong mata? Kalmadong tanong ni Night River King. Tumawa si Hansen. Sa aking mga mata, hindi ka malakas. Bakit ko kailangang maghintay? Magandang punto.
Dapat kang maging handa na tanggapin ang galit ng isang hari. Kalmado ang simula ni Night River King, ngunit pinagsikapan niya ang mga huling salita sa pagitan ng mga nakakuyom na ngipin. At pagkatapos, ang kanyang kamay na napapalibutan ng itim na tubig ay tumaas. Ang itim na tubig ay naging isang napakalaking hayop na mukhang handa ng lumunin si Hansen. Kahit na ang isang bundok ay maaaring malunok ng itim na hayop na tubig. Ang tanawin ng ilog na iyon ay nakakapangilabot. Ginagamit ni Night River King ang kanyang pinakamalakas na Geno art. Hindi siya nagpigil kahit kaunti. Habang tila malulunok si Hansen ng itim na tubig, isang asul na liwanag ang biglang bumalot sa kanyang katawan. Ang kanyang anyo ay nabalot ng isang translucent na asul na kalasag. Boom! Ang nakakatakot na itim na hayop na tubig ay kumagat dito. Nilunok nito ang isang bahagi ng lupa na malapit kay Hansen. Isang butas ang napunit sa lupa na parang ang ibabaw ng planeta ay isang mansanas. Alam kong mayroon kang kapangyarihan upang harangan ang isang pag-atake ng klase ng hari, ngunit ang aking Night River Beast God ay iba. Ang kapangyarihan nito ay maaaring hindi ang pinakamalakas sa mga pag-atake ng klase ng hari, ngunit ito ay maaaring ang pinakamahaba. Gaano man kalakas ang iyong kayamanan, walang sino man ang makakatiis sa pag-atake na ito kung hindi sila nasa parehong antas ng pag-atake na ito. Malamig ang tunog ni Night River King, at ang kanyang mapang patay na tono ay parang kayang i-freeze ang lahat ng nakakarinig sa kanya. Ang itim na hayop na tubig ay nakabalot sa kalasag ni Hansen, at hindi ito umatras. Ang kapangyarihan nito ay nakaka-corrode, at pinuno nito ang asul na kalasag ng enerhiya nito. Bigla, kumunat ang noo ni Night River King. Ang itim na tubig ay gumagalaw, ngunit mayroong isang umuugong. Kabanata 2174. Ang napakataas na corrosive power ng itim na tubig na iyon ay parang isang whetstone. Mukhang isang hilingin na kayang gawing alikabok ang isang diamante. Patuloy itong umiikot sa labas lamang ng asul na kalasag. Kumpiyansa si Night River King sa kanyang Night River Beast God. Ang Geno art ay walang napakalakas na kapangyarihan ng pag-atake tulad ng kapangyarihan ng Yisha sa lungguhit S-Teeth na kayang pumatay sa halos anumang kaaway gamit ang isang hampas. Ngunit ang corrosive at healing na kapangyarihang ito ay kayang sirain ang mga sandata ng klase ng hari. Kahit na ang isang Diyos na bagay ay maaaring maging alikabok kung ang pag-atake ni Night River ay mananatili dito ng sapat na katagalan. Hindi naniniwala si Night River King na ang kalasag ni Hansen ay Diyos. At kahit na ginawa niya, gamit ang kapangyarihan ni Hansen na Marquis, hindi niya magagamit ito sa maximum na kapasidad. Ano man ang asul na kalasag, hindi ito magtatagal kung ang rango ni Hansen ay nasa ibaba ng item. Ito ang tuntunin na naaangkop sa lahat ng kayamanan. Naniniwala si Night River King na ang kanyang kapangyarihan ay kayang sirain ang kalasag ni Hansen at patayin siya. Ang kailangan niya lang ay oras. Umaasa lamang si Night River King na walang ibang Narrow Moon Elite ang mapapansin ang kanyang mga aksyon bago mamatay si Hansen. Kung may makakaistorbo, sisirain nito ang kanyang gabi. Sa kasamaang palad, si Night River King ay lubos na walang kaalaman tungkol sa mga pagkakaiba sa pagitan ng isang Beast Soul at isang kayamanan. Ang isang Marquis ay hindi maaaring gamitin ang lahat ng kapangyarihan ng isang kayamanan, iyon ay totoo. Ngunit hindi iyon naaangkop sa isang Beast Soul. Sa ilalim ng itim na gulong ng tubig na parang isang hindi mabilang na bilang ng mga gears na lahat ay umiikot ng magkasama, ang Demon Bog Bisema ay hindi nakakaranas ng kahit isang punto ng pinsala. Ang kalahating Diyos na Demon Bog Bisema, nang ito ay lumiit ng sapat upang maprotektahan lamang ang isang tao, ay nagbigay ng depensa na maaaring tawaging baliw na lamang. Walang kalaban ang makakapasok dito maliban kung sila mismo ay kalahating Diyos. Alikabok lamang ang maaaring makuha mula sa ibabaw nito. Para sa mga may kapangyarihan ng klase ng hari, ang tibay nito ay nakakagulat. Ang kapangyarihan ni Night River King ay medyo kawili-wili. Ang kanyang kapangyarihan ng pag-atake ay hindi ang pinakamalakas, ngunit mayroon itong malakas na corrosive ability. At ito ay hugis upang lumikha ng isang healing na aksyon, pati na rin. Ito ay isang matalinong pamamaraan. Pinagmasdan ni Hansen ang itim na tubig na umiikot na parang gulong, at habang ginagawa niya iyon, naglakad siya pasulong. Sinundan ng Bisema ang paggalaw ni Hansen, lumalayo sa itim na tubig habang ito ay umaalis. Nakita ni Night River King ang masa ng itim na tubig na gumagalaw, at ang asul na kalasag ay nagiging mas magaan at mas magaan habang lumalabas ito mula sa loob. Pinipilit ni Hansen ang sarili palabas ng Night River Beast God. Ano kaya ang isang makapangyarihang kayamanan? Ang mukha ni Night River King ay nagdilim. Pinanood niya si Hansen na lumayo sa tubig gamit ang kanyang asul na kalasag at naglakad palayo.
Ngunit tila inaasahan ni Night River King na mangyayari ito. Walang pagmamadali, inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang baywang at kinuha ang isang itim na espada. Ito ay may ngipin, at ang hugis nito ay parang isang gasuklay na buwan. Itinaas niya ito at sinugod si Hansen. Ang umiikot na gasuklay na espada ay may dala ring kapangyarihan ng Night River Beast God, at ito ay papunta mismo sa Demon Bog Bysema ni Hansen. Ang kapangyarihan ng gulong ay tumama sa ibabaw ng Demon Bog Bysema ng husto, at isang pagsabog ng mga spark ang lumipad sa pagkakadikit. Isang malakas na nakakagulat na ingay ang sumama rito. Tingnan natin kung gaano karaming puwersa ang kaya mong talagang itaboy, bulong ni Night River King. Ang gasuklay na espada ay nagpadala ng isang walang humpay na serye ng mga paghampas, at ang itim na gulong ng tubig ay muling tumama sa asol na kalasag. Hindi ito pinansin ni Hansen, gayunpaman. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad sa Planet Blade. Napakatiwala ni Night River King sa isang punto. Sisirain niya ang kalasag ni Hansen bago mapansin ng iba, at kapag tapos na iyon, papatayin siya ni Night River King. Sa ganoong paraan, matatapos na ang bagay. Kahit na hindi ito tiningnan ng may pagmamahal, walang sino man ang mag-abalang magtaas ng isyo sa gawa ni Night River King. Bukod pa rito, si Hansen ay hindi isa sa rebate. Isa siyang outsider. Kung hindi sumang-ayon ang lahat sa katotohanan ito, hindi sana sila sumang-ayon na hatiin ang mga pamana ni Asia sa kanilang mga sarili. Ngunit ang itim na gulong ng tubig na patuloy na tumatama sa maliit na asul na kalasag ay hindi naging epektibo. Para itong isang fairy wheel, walang silbing gumiling laban sa tubig. Lumikha si Night River King ng marami sa mga itim na gulong ng tubig na iyon. Maraming mapanirang kapangyarihan ang nakatuon na ngayon sa kalasag, ngunit ang hitsura ng asol na kalasag ay hindi nagbago. Si Hansen ay hindi mukhang pagod, alinman. Para bang hindi niya kailangang gamitin ang kanyang sariling lakas upang mapanatili ang kalasag. Imposible. Ano man ang kayamanan, kailangan nitong pakainin ang kanyang kapangyarihan. Ang mukha ni Night River King ay mukhang napakamalungkot. Ngunit gayunpaman, patuloy siyang umaatake sa kalasag. At subukan man niya, walang tila gumagana. Maraming higanteng itim na gulong ng tubig ang tumama sa kalasag, na nagparamdam sa kalasag na maliit sa ilalim ng kanilang masa at bigat. Pagkatapos ng isang hindi mabilang na bilang ng mga ito ay ginamit, ang kalasag ay naroon pa rin. Ito ay hindi maunawaan dahil ang dami ng corrosive power ay magpapababa sa planeta mismo sa alikabok ng espasyo. Ngunit ang kalasag ay naglalabas pa rin ng parehong asul na liwanag, walang hadlang at hindi nasaktan. Si Night River King ay nagdudulot ng ganoong kaguluhan na ito ay isang bagay lamang ng oras bago mapansin ni na Moonwheel King at ng iba pa. At ginawa nga nila. Ano ang ginagawa ni Night River King? Si Knife ay namatay pa lamang at hinahangad na niyang patayin ang kanyang nag-iisang estudyante. Ano ang mararamdaman ng sariling estudyante ni Night River King? Malungkot ang tingin ni Moonwheel King. Nang makita ito ni Black Moon King, siya mismo ay mukhang napakamalungkot. Pagkatapos, ngumiti siya at sinabi, Night River King, tinalikuran mo ang iyong sariling karangalan at sinubukang pumatay ng isang estudyante. Ngunit tingnan mo, nabigo ka. Ikaw ay isang lubos at lubos na kahihiyan. Ang ilang iba pang mga hari ng Narrowmoon na nasaksihan ang sitwasyon ay tumingin na may mga naguguluhang ekspresyon. Lahat sila ay lubos na pamilyar sa kapangyarihan ni Night River King. Alam nilang hindi siya ang pinakamalakas, ngunit kung mayroon siyang oras, dapat sana niyang mag-grind ang isang sandata ng klase ng hari. Ang asul na kalasag ni Hansen ay hindi man lang nanginginig sa ilalim ng walang humpay na pag-atake ni Night River King. Hindi pa nakakakita ang mga hari ng ganoon. Anong uri ng kayamanan iyon, gayunpaman? Mayroon itong ganitong uri ng depensa kahit na nasa kamay ng isang marquis. Nagtaka ang lahat. Lumabas si Hansen sa ibabaw ng Planet Blade. Patuloy na sinubukan siyang patayin ni Night River King, ngunit ang lahat ng kanyang mga pagtatangka ay walang silbi. Hindi niya mapipigilan si Hansen sa pagpapatuloy. Ang galit at kahihiyan ay naglalaban sa mukha ni Night River King. Sa kabila ng pagsasakripisyo ng kanyang reputasyon sa harap ng ibang mga hari, hindi man lang niya nagawang guluhin ang buhok ni Hansen. Ang kahihiyan ay dumaan sa kanya. Umuungal si Night River King sa langit at mas maraming itim na tubig ang tumaas mula sa kanya. Sumabog ang kanyang kapangyarihan. Ang kanyang gasuklay na may ngipin ay kumislap patungo kay Hansen na tumataas pa rin mula sa Planet Blade. Isang lumilipad na gasuklay ang papunta kay Hansen na may dala ng kapangyarihan ng itim na tubig sa likuran nito. Tumama ito sa asul na kalasag ng buong puwersa. Ang sandata ng klase ng hari ay patuloy na umiikot laban sa asul na kalasag.
Humampis ito ng husto laban sa kalasag na naglalabas ng maraming mga spark at tunog. Niliwanagan nito ang buong kalangitan. Ang Planet Blade ay naabutan ng ingay at mga ilaw, at ang lahat ng mga nilalang ay tumakas ng malayo hangga't maaari. Ang mga elite lamang ng klase ng hari ang nanatili upang manood. Ngayon, marami sa kanila ang nakakita ng mga spark sa kalangitan. Tinitigan ng mga elite ang light show sa kalangitan na nakasentro kay Hansen na nakapaloob sa kanyang asul na kalasag. Sinundan ng kanilang mga mata ang mga linya ng gasoklay na may kapangyarihan ng itim na tubig. Tumayo sila ng tahimik sa loob ng mahabang sandali. Hindi ba yun ang sandata ng klase ng hari ni Night River King? Hindi ba yun ang gasoklay na espada? Paano? Ano ang ginawa ni Hansen upang pukawin si Night River King? Ano ang mag-uudyok kay Night River na umatake gamit ang gasoklay na may ngipin? Sumabog ang kalangitan na may mga spark na parang mayroong patuloy na palabas ng paputok. Ang gasoklay na may ngipin ay patuloy na gumiling. Ngunit nakita ng mga hari na ang kalasag ni Hansen ay hindi pa nasasira, at ang mga ngipin ng gasoklay na espada ay nagsisimulang. Ang gasoklay na espada na may ngipin ay mawawalan na ng mga ngipin. At kahit na gayon, hindi nito kayang sirain ang kalasag ni Hansen. Ang River Knight Beast God ay nabigo na. Wala naman talagang kakaiba, ha? Ang tinig ni Hansen ay umalangaw-ngaw sa buong Narrow Moon. Hindi niya pinansin ang gasoklay na espada at patuloy na lumipad kasama ang hangin. Ang mga mata ni Night River King ay nanlalaki sa galit, ngunit hindi niya mapigilan si Hansen sa paggalaw. Nakita niya si Hansen na dahan-dahang umaalis, at habang ginagawa niya iyon, nakaramdam siya ng halo ng kawalan ng pag-asa, kahihiyan, at galit. Isang apoy ang sumunog sa dibdib ni Night River King na nagparamdam sa kanyang dugo na sumabog ng mabangis. Kabanata 2195. Gusto ni Night River King na patayin si Hansen. Ginamit pa niya ang kanyang gasoklay na espada, ngunit subukan man niya, hindi niya magawang mahawakan si Hansen. Nang umalis si Hansen sa planeta na hindi nasaktan, ang pagkabigo ni Night River ay ginawa siyang katatawanan sa lahat ng mga nobles sa loob ng Narrow Moon. Kahit na ang mga ordinaryong nobles ay hindi mang-aasar kay Night River King sa kanyang harapan, higit pa sa masaya silang pag-usapan ito habang nakatalikod siya. Lahat sila ay nagulat na ang kalasag ni Hansen ay napakalakas, at si Night River King ay nagpakita ng napakasamang pagganap. Isang sandali ang nakalipas, ipinamahagi ni Hansen ang kanyang ekstrang bisemes kina Zero, Little Angel, at Han Menger. Kinuha niya ang ginto para sa kanyang sarili. Ginawa ito ni Hansen dahil gusto niyang bantayan nila ang base. Kung ang mga elite ng klase ng hari ay aatake sa base, magagamit ng kanyang mga kasamahan ang tricolor bisema upang protektahan ito. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng tatlong kalasag na may iba't ibang kulay, ang mga katangian ng depensa ay maaaring maprotektahan ang buong base mula sa isang pag-atake. Ang mga elite ng klase ng hari ay hindi madaling makakapasok. Kung magdedesisyon si Night River King na ituloy ito, kailangan ni Hansen na tiyakin na protektado ang kanyang base. Hindi niya kayang maging biktima ng ambush na walang paghahanda. At para kay Hanyan, nakontak ni Hansen ang Sky Palace na umaasa na makakakuha siya ng lugar doon para sa kanya. Kapag tinanggap na nila siya, bibigyan niya siya ng gintong bisema upang matiyak ang kanyang kaligtasan. Magiging maganda kung makakakuha ako ng ilang higit pang mga beast soul na bisema. May 4 na si Hansen, ngunit nasa isip niya na hindi sapat iyon. Ini-imagine niyang mahanap at mapatay ang ilang higit pa sa mga Demon Bog King na iyon. Sa yugtong ito, hindi na kailangang matakot si Hansen sa anumang bagay. Pumunta siya sa malamig na palasyo upang sipsipin ang mga kapangyarihan ng buwan at lamig sa bawat una at 15 araw ng buwan. Sa bawat pagkakataon, hinarang din niya ang lahat ng liwanag ng buwan na maaaring mahulog kay Night River King. Wala siyang natanggap. Sa wakas ay nakuha ni Night River King ang posisyon ng tagapangalaga, ngunit ang magagawa niya lamang ay umupo at panoorin si Hansen na makuha ang lahat ng mga bagay na gusto niya para sa kanyang sarili. Ang nakakapreskong simoy lamang ang kanyang matatamasa. Kinapopoutan niya si Hansen hanggang sa kalaliman ng kanyang kaluluwa, ngunit alam na niya ngayon na wala na siyang magagawa sa kanya. Naghanap siya ng ibang elite na maaaring handang pigilan si Hansen sa pagbisita sa Planet Blade, ngunit kahit ang ibang mga hari na kaibigan niya, tulad ni Shadow King, ay hindi sumang-ayon sa kanya. Ang asambleya ng Narrow Moon ay nakipagtulungan laban kay Hansen nang mamatay si Yisha dahil nais nilang ibahagi ang mga pamana ni Yisha. Kahit na ang mga nobles na sumunod kay Yisha ay ayaw na bigyan si Hansen ng lahat ng kanyang mga gamit. Isa siyang outsider, at lahat sila ay gusto ng ilan sa kanyang mga gamit para sa kanilang mga sarili.
Iyon ang dahilan kung bakit walang tumutol ng halos wala siyang nakuha. Ngayon, iba na ang mga bagay. Ang mga gamit ay naipamigay na at si Night River King ay naging tagapangalaga, kaya wala nang dahilan para tulungan siya ng sino man na alisin si Hansen. Si Isha ay namatay pa lamang at ninakaw na nila ang nararapat kay Hansen. Ano ang iisipin ng mga tao sa kanila kung aatakihin nila ulit si Hansen? Bukod pa rito, si Hansen ay may makapangyarihang Baisema. Magiging mahirap siyang talunin at walang garantiya na kaya nila. Sinubukan na ni Night River King na daijin ang kalasag at humantong lamang ito sa isang masamang reputasyon. Ayaw ng ibang mga hari na gumawa ng isang bagay na hindi makikinabang sa kanila. Wala iyon sa kanilang pakialam. Hindi kayang pigilan ni Night River King si Hansen mag-isa. Kaya, 2 gabi sa isang buwan, napipilitang panoorin ni Night River King si Hansen na sipsipin ang liwanag ng buwan. Kinapopoutan niya ang katotohanan na si Hansen ay nagkaroon ng pahintulot na makapasok sa planeta mula sa kanya. Ngunit ngayon, huli na. Hindi kailanman pinalampas ni Hansen ang isang araw. At sa huli, nawala ng interes si Night River King sa pagpunta sa Planet Blade. Patuloy na nagsasanay si Hansen gamit ang kanyang malamig at kapangyarihan ng buwan, umaasang maging isang duke sa lalong madaling panahon. At pagkatapos, masisipsip na niya ang mga djinn ng duke. Hindi sapat ang kabaliwan ni Night River King upang pumunta sa Planet Eclipse kahit na gusto niya ng husto. Bahagi niya ang gusto pumunta at durugin ang planeta sa lahat ng paraan. Ngunit kahit ang pagdudulot ng problema sa paghahatid ng mga supply ay hindi mukhang posible. Wala namang masyadong tao sa base, at bukod doon, maraming mga mapagkukunan sa paligid. Kaya hindi sila mauubusan ng pagkain anumang oras sa lalong madaling panahon. At tungkol sa lahat ng iba pa, maayos din silang supply doon. Nagbigay si Black Moon King ng karagdagang tulong kay Hansen na nagtiyak na ang Planet Eclipse ay hindi isang isolated na komunidad. Ang isolation ay walang ibig sabihin kay Hansen, ngunit pinahahalagahan niya ang tulong na ibinigay sa kanya. Lumipas ang panahon, at ang Jad-esque ni Hansen ay malapit nang maabot ang antas ng duke. Ngunit bago niya masira at maabot ang ranggo ng duke, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Wang Fujing. Iyon ay nagulat kay Hansen. Si Wang Fujing ay isang napaka-independent na babae. Ang kanyang titulo sa alliance ay Queen, at ang kanyang personalidad ay nababagay sa titulong iyon ng husto. Kung siya ay nakikipag-ugnayan kay Hansen ng biglaan, kung gayon ay may nangyari. Ano ang nangyari? Agad na tanong ni Hansen. Walang pangangailangan para sa mga formalidad sa kanya. Si Wang Fujing ay sumagot ng direkta rin. Nasa Planet Jade Drum ako. May problema. Sabihin mo sa akin ng malinaw. Sinuri ni Hansen ang isang overview ng Planet Jade Drum habang naglalakad at nagsasalita. Ang Planet Jade Drum ay isang planeta na pag-aari ng Thousand Treasures. Mayroong isang xenogeneic doon na nagngangalang Jade Drum. Ito ang namesake ng planeta. Stone Drum, Steel Drum, Bronze Drum, Silver Drum, Gold Drum, Jade Drum. Ang 6 na xenogeneics na iyon ay karaniwang klase ng duke. At lahat sila ay nakatira lamang sa Planet Jade Drum. Ayon sa impormasyong kanyang nahukay, ang Jade Drums ay maaaring maging klase ng hari, ngunit ang mga Jade Drums na klase ng hari ay karaniwang inaalis mula sa Planet Jade Drum. Ang Jade Drums ay lubos na hinahangad dahil sila ay napaka-natatangi. Ang mga nilalang ay hindi makagalaw, at nangangailangan sila ng ibang mga lahi upang tulungan silang maglakbay sa paligid ng universo. Karaniwan, ang mga drums ay susundan ng isang mas malakas na lahi. Kung ang isang tao ay nais na kumuha ng drum, kailangan nilang makuha ang pag-aproba ng drum. Kung ito ay ibinigay, papayagan ng drum ang sarili na alisin mula sa Planet Jade Drum. Ang Jade Drum xenogeneics ay mga musical xenogeneics. Maaari silang pumunta kahit saan sa universo at sipsipin ang tunog upang mag-level up. Ang mga kapangyarihan na kanilang ginagamit ay sonic din. Kung ang isang tao ay nag-iingat ng Jade Drum sa tabi nila, at sila ay inaatake gamit ang sonic power, ang Jade Drum ay magtatanggol sa kanila at lalaban gamit ang sarili nitong sonic powers. Si Wang Fujing ay nag-e-explore. Nang dumaan siya sa Planet Jade Drum, gusto niyang subukan ang kanyang kapalaran sa pagkuha ng Silver Drum. Nakakagulat na tanggap ni Wang Fujing ang pag-aproba ng isang Jade Drum. Ngunit pagkatapos noon, nagsimulang lumala ang mga bagay. Ang Jade Drums ay pag-aari ng Thousand Treasures. Iningatan ng Thousand Treasures ang mga nilalang doon bilang mga libreng kayamanan. Sino mang bumili ng tiket mula sa Thousand Treasures ay maaaring pumunta sa Planet Jade Drum at maghanap ng drum na maaaring gustong tanggapin sila.
Tungkol sa kung paano makahanap ng drum at makuha ang kanilang pag-aproba, ang Thousand Treasures ay walang pakialam. I-register lang nila ang mga drums na kinuha. Si Wang Fujing ay isang Earl lamang, ngunit nakuha niya ang pag-aproba ng isang Jade Drum. Maaaring payagan pa rin siya ng Thousand Treasures na kunin ito, ngunit kung irerehistro niya ito, malalaman ng lahat na isang Earl ang kumuha ng Jade Drum. Magiging ligtas siya sa Planet Jade Drum, ngunit maraming tao ang maghahangad na kunin ito sa kanya kung umalis siya. Kaya, hindi pa ito nirerehistro ni Wang Fujing. Sa halip, tinawag niya si Hansen. Kabanata 2176. Habang kausap niya si Wang Fujing, tinignan ni Hansen ang ruta at tinantya ang oras ng paglalakbay na kakailanganin niya para makarating doon. Huwag mo munang irehistro. Hintayin mo ako sa Planet Jade Drum. Darating ako doon sa loob ng 4 na araw, kaya mo bang maghintay ng ganoon katagal? Dahil ang entry pass para sa Planet Jade Drum ay may bisa lamang ng 10 araw, ang mga bisita ay mapipilitang umalis kung ang kanilang inilang oras ay maubos na. Iyon ang dahilan kung bakit kailangang kumpirmahin ni Hansen na makakarating siya sa oras. Oo, karapat-dapat pa rin akong manatili dito sa loob ng 6 na araw, sagot ni Wang Fujing. Okay, kung gayon. Hintayin mo ako. Bamantong hininga si Hansen na may ginhawa. Ibinaba ni Hansen ang telepono at inihanda ang sarili upang pumunta sa Planet Jade Drum. Gamit ang antas ng kakayahan at katalinuhan ni Wang Fujing, hindi siya masyadong mag-aalala para sa kanyang kaligtasan doon. Ngunit ang pagdadala ng Jade Drum pabalik ng ligtas ay magiging mahirap. Ang Planet Jade Drum ay pinangalanan sa Jade Drums, ngunit ang Jade Drums ay bihira. Maraming Sonic Kings ang nais na maghanap ng Jade Drum upang palakasin ang kanilang mga kapangyarihan. Magiging kahanga-hanga kung nagawa nilang makuha ang isang Jade Drum na klase ng hari para sa kanilang mga sarili. Ngunit si Wang Fujing, na isang Earl lamang, ay nagawang makuha ang isang Jade Drum para sa kanyang sarili. Magiging mahirap na makuha ito mula doon ng hindi nakakaakit ng hindi gustong atensyon. Mayroon si Hansen ng kanyang Demon Bog Shield, kaya hindi siya natatakot sa anumang mga kaaway na klase ng hari. Ang kanyang kinatatakutan lamang ay ang posibilidad na higit sa isang hari ang naghahanap sa kanya. Maaaring maging masama iyon. Iniayos ni Hansen ang kanyang mga gamit at sinabihan si Hanyan at ang iba pa na huwag umalis sa base habang wala siya. Isinama niya si Bauer habang umaalis siya sa Narrow Moon, at gumamit sila ng wormhole upang makarating sa Planet Jade Drum. Si Hansen ay umalis pa lamang sa Narrow Moon nang makatanggap si Night River King ng balita ng kanyang pag-alis. Hansen, alam mo ba? Okay lang kung hindi kita kayang patayin. Kaya pa rin kitang pagdusahan ng isang kapalaran na mas masahol pa sa kamatayan. Ang mukha ni Night River King ay lahat ay nabaluktot, at ang kanyang mga mata ay kumikinang na may isang masamang puot. Isang duke ang dumating at yumuko kay Night River King. Aking hari, nagawa ko na ang lahat ng iyong hiniling sa akin. Mabuti, napakaganda. Iwinagayway ni Night River King ang kanyang kamay upang palayasin ang duke. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang atensyon sa screen na nagpapakita ng planet eclipse. Gamit ang isang nabaluktot na ngiti, sinabi niya, Hansen, hindi ko na mapigilan ang makita ang itsura ng iyong mukha kapag bumalik ka at napagtanto na ang lahat ng iyong mga kaibigan ay patay na. Inaasahan ko iyon. Kinabukasan pagkatapos ng pag-alis ni Hansen, isang armada ng mga barko ang pumasok sa Narrow Moon. Ang mga ito ay mga barkong pangkarga na naghahatid ng mga produkto. Sila ay mga outsider sa Narrow Moon, kaya kailangan nilang magbayad ng buwis upang makapasok. Maraming mga mapagkukunan sa loob na marami ang nagmula sa iba't ibang planeta. Maraming mga Xenogeneics na siyang pangunahing kargamento nila. Nang ang barko ay dumaan sa Planet Eclipse, ang isa sa mga barko ay nasira. Marami sa mga Xenogeneics ang tumakas mula sa barko at nagkalat sa Narrow Moon. Sinubukan ng mga tao ng Narrow Moon na mahuli ulit sila. Habang nangyayari ito, may sumiksik sa Planet Eclipse at naglagay ng isa sa mga Xenogeneics na iyon sa ibabaw ng isang bundok doon. Ito ay isang Xenogeneic na mukhang isang queen bee. Sa halip na inaasahang dilaw at itim, gayunpaman, ang katawan nito ay maitim na pula. Nang ang Xenogeneic na iyon ay muling nakalaya, pinatay nito ang isang buong grupo ng mga Xenogeneic sa buong bundok na iyon. Pagkatapos, naglagay ito ng mga itlog sa loob ng mga katawan ng mga pinatay. Ang mga itlog ay pula rin. Ang mga itlog na iyon ay mabilis na napisa, at habang nangyayari ito, ang mga bangkay ay natuyo at naluso. Para bang sinisipsip ng mga itlog ang lahat ng sustansya na mayaalok ng mga katawan.
Hindi nagtagal, ang mga bubuyog ay nagsimulang mapisa at naglakbay sa isang bundok sa gitna ng isang malawak na hanay. Sama-sama, kanilang hinukay ito. Maraming mga pasukan sa lahat ng mga dalesdes ng bundok. Para itong isang malaking pugad ng bubuyog at marami sa mga pulang bubuyog na iyon ang pumapasok at lumalabas. Habang nangyayari ang lahat ng ito, walang nakapansin sa base. Sinabihan ni Hansen ang lahat na manatili sa loob ng base nang umalis siya, kaya ginawa ng kanyang mga tao ang kanilang mga tagubilin, walang pumunta sa pangangaso at walang umalis. Ang sitwasyong ito ay nagdulot ng malalim na pagkunot ng noo ng mapang patay na Night River King. Mabilis niyang sinabi, si Hansen ay masama. Pagkatapos niyang umalis, sinabihan niya ang lahat ng kanyang mga kaibigan na magtago sa base. Ngunit ang pagtatago ay walang magagawa sa kanila. Lahat sila ay mamamatay. Kailangan lang nating akitin ang Shadow Queen Bee sa kanila gamit ang insenso na gusto niya. Kung gagabayan natin siya patungo sa base, tiyak na papatayin niya silang lahat. Hansen, kapag bumalik ka at nakita mo na ang lahat ng iyong mga kaibigan at pamilya ay tinaniman ng mga itlog ng Queen Bee, nagtataka ako kung ano ang itsura ng iyong mukha. Sinundan ni Hansen ang itinakdang ruta at nakarating sa Planet Jade Drum sa oras. Ang 4 na araw ay hindi isang mahabang panahon, ngunit para kay Hansen, ang pagkaantala ay medyo nakakabahala. Natatakot siya na ang Queen at ang Jade Drum ay maaaring natuklasan na sa puntong ito. Sa kabutihang palad, ang lahat ng kanyang kinatatakutan ay hindi nangyari. Nagbayad siya ng pera sa 1,000 treasures, pagkatapos ay pumasok sa Planet Jade Drum. Nang lumipad sa ibabaw ng Planet Jade Drum, ang planeta ay kitang-kita na natatakpan ng mga kulay abong bundok. Walang buhay na nakikita, walang kanayunan, at walang mga xenogeneics. Ngunit iyon lamang ang ibabaw ng planeta. Sa loob ng isang malaking bundok sa Planet Jade Drum, mayroong isang grupo ng mga minahan. Ang mga drum xenogeneics ay nakatira doon. Upang maghanap sa kanila, ang mga tao ay kailangang galugarin ang mga minahan at maghukay. Ang antas ng nilalang na kanilang nahanap, gayunpaman, ay tinutukoy ng isang kombinasyon ng swerte at ng kanilang sariling mga kakayahan. Kahit na ang mga elite ng klase ng hari ay maaaring maghanap lamang ng mababang antas na bronze drum o silver drum. Ang jade drums ay napakabihira. Ang rate ng paghahanap sa kanila ay madalas na mas mababa sa isa bawat taon. Ginamit ni Hansen ang kanyang telepono upang tawagan ang Queen, ngunit hindi ito dumaan. Pinatay niya ang kanyang communicator, at iyon ang nagdulot ng pagkunot ng noo kay Hansen. Bago pumasok sa Planet Jade Drum, kinausap niya ang Queen. Ngunit ngayon, ang mga telepono ay hindi gumagana. Iminungkahi nito sa kanya na may nangyari. Sa kabutihang palad, alam na ni Hansen ang kanyang huling lokasyon. Kaya, tinawag niya ang kanyang pulang ulap at pumunta mismo sa kanya kasama si Bauer. Sa loob ng isang partikular na bundok sa Planet Jade Drum, mayroong isang Taurus Marquis na may hawak na kakaibang sandata na kayamanan. Mukhang mapang patay siya. Tiningnan niya si Wang Fujing at tumawa. Papunta lang ako rito upang maghanap ng Jade Drum at tingnan kung maaari ko itong nakawin. Salamat sa iyo, nahanap ko na ito rito. Ibigay mo ito sa akin, at hahayaan kitang umalis dito ng buhay. Hindi gumalaw si Wang Fujing, at kalmado niyang tiningnan ang Taurus Marquis. Naguguluhan siya, hindi sigurado kung paano niya nalaman na nagawa niyang mahanap ang isang Jade Drum. Nang makipag-usap si Wang Fujing kay Hansen, ginamit nila ang kanilang wikang tao. Napakaiba nito sa karaniwang wika ng Geno Universe. Kahit na sila ay napakinggan, walang sino man ang dapat na maunawaan ang kanilang sinasabi. Ang Taurus ay dahan-dahang lumapit sa kanya. Ngumisi siya ng may pagmamalaki at sinabi, iniisip mo sigurong kakaiba na nauunawaan ko ang iyong wika. Ngunit sa tingin ko ito ang pinaka-natural na bagay sa universo dahil nag-aaral ako ng tunog. Walang tunog ang makatataka sa aking mga tenga. Ito ay isang kapangyarihan na nagpapahintulot sa akin na maunawaan ang anumang wikang marinig ko kahit na hindi ko pa ito narinig noon. Walang sinasabi mo ang makatataka sa aking mga tenga. Kabanata 2177. Nasaan ang Jade Drum? Ibigay mo sa akin, at hahayaan kitang mabuhay. Nagsimulang lumapit ang Taurus kay Wang Fujing, itinaas ang kanyang nakakapangangilabot na armas para ituro ito sa kanya ng may pagbabanta. Ang armas ay mukhang napakakaiba. Ito ay halos hugis ng isang greatsword, ngunit ang likod ng greatsword ay may rectangular na puwang. Sa loob ng puwang na iyon, mayroong isang bagay na mukhang tali. Walang sagot si Wang Fujing, kaya tiningnan siya ng Taurus Marquis ng may pagkamatay. Naglunsad siya ng pag-atake sa kanyang direksyon. Ang pag-atake na iyon ay malakas. Ang tali sa puwang ay gumalaw at gumawa ng isang matalas na tunog.
Iniiwasan niya ito. Agad siyang lumipat sa kanyang Heavenly Go at Phoenix Movements na ang huli ay natutunan niya kay Hansen. Habang handa na siyang umiwas sa paghampas ng espada, bigla niyang napagtanto na isang sonic attack ang paparating sa kanya. Tumama ito sa kanya, at nagdulot ng panginginig sa kanyang katawan. Ang kanyang utak ay parang tinusok ng maraming matutulis na karayom. Katsa! Ang pagkalito ay nagpahintulot sa espada na tamaan ang katawan ni Wang Fujing, at ang hampas ay nagpadala sa kanya sa paglipad. May dugo ang sumusunod sa kanya sa hangin. Sa kabutihang palad, si Wang Fujing ay napakahusay sa mga evasive maneuvers. Malakas din ang kanyang kalooban, kaya pagkatapos ng sonic attack na iyon, agad siyang bumalik sa pag-iwas. Kung hindi niya ito ginawa, ang kanyang braso ay mawawasak. Kung ayaw mong putulin ko ang iyong mga paa isa-isa, kung gayon ibigay mo sa akin ang Jade Drum. Ang mga mata ng Taurus Marquis ay parang nag-aapoy. Ang kanyang apat na paa ay tumakbo patungo kay Wang Fujing, at ang kanyang mga braso ay itinaas ang greatsword sa ibabaw ng kanyang ulo. At pagkatapos, ang anino ng isang pulang hayop ay lumitaw sa likuran niya. Umuungal ito habang gumagalaw ang greatsword. At habang nangyayari ito, ang mga sonic powers ay sumugod ng may galit sa kanyang utak. Pinunasan ni Wang Fujing ang dugo sa kanyang mukha at bumalik sa kanyang Heavenly Go movements upang iwasan ang kanyang kalaban. Beats! Naramdaman ni Wang Fujing na parang tinutusok ang kanyang utak ng mga kutsilyo. Halos maparalisa siya, gayunpaman nagawa niyang umiwas sa paghampas at maiwasan ang pagtama. Nakita ng Taurus Marquis si Wang Fujing na umiiwas sa kanyang greatsword at kumunat ang kanyang noo. Mas galit siya kaysa dati pagkatapos nito. Walang silbi, sigaw niya. Gamit ang aking Sonic Sword, hindi ka mabubuhay. Ang iyong tanging pag-asa ay ang ibigay mo sa akin ang Jade Drum. Pagkatapos noon, ang Greatsword ay umiikot kay Wang Fujing ng may mas mabilis na bilis. Ang tunog na inilalabas ng tali ay lalong lumakas at lumakas. Ang ekspresyon ni Wang Fujing ay hindi nagbago, gayunpaman. Kalmado niyang tiningnan ang Taurus Marquis, at pagkatapos ay nagsimulang magbago ang kanyang katawan. Si Wang Fujing ay may Geno armament na nakuha niya pagkatapos niyang makuha ang isang Geno armor. Tulad ng Dangshan Sutra ni Hansen, binigyan siya nito ng isang buong hanay ng armadura. Ang gintong Geno armament ay nakasuot sa kanyang buong katawan. Kahit na ito ay isang Earl set lamang, ito ay napakamakapangyarihan pa rin. Hindi ito mahina kaysa sa mga armors na pag-aari ng mga nangungunang Earls. Ngunit hindi iyon ang pinaka-nakakatakot na bagay tungkol sa kanya. Isang kakaibang kapangyarihan ang nagsimulang lumikha sa loob ng gintong armadura. Binago nito ang kanyang tunay na katawan. Isang gintong liwanag ang nagsimulang lumiwanag mula sa kanyang armadura, at ang armadura mismo ay nagsimulang magmukhang pulang bakal. Mukhang kakalabas lang niya mula sa isang pool ng lava. Walang init na nanggagaling sa kanya, gayunpaman, at ang lumalaking kapangyarihan ay nanatiling nakapaloob sa armadura. Pinangyari nitong lumiwanag siya ng ginto. Dong! Ang greatsword ay humiwa, ngunit sa oras na ito, si Wang Fujing ay hindi umiwas. Itinaas niya ang kanyang braso at hinawakan ang bumabagsak na espada. Ang kapangyarihan ng paghiwa ay pinigilan ng kamay ni Wang Fujing. Ang espada ay huminto, at sa kabila ng puwersang ginagamit ng Taurus, ang espada ay tumangging bumaba pa. Ang kamay na mukhang ginto ay kumikinang, at isang pagsabog ng mga spark ang sumabog mula sa punto ng pagkakadikit. Tinitigan ng Taurus ng malalaki ang mga mata. Hindi siya makapaniwala na ang isang Earl ay nagawang harangan ang kanyang espada. Napakagalit niya kaya hindi niya mapigil ang umungal. Habang hawak niya ang kanyang greatsword, nagsimulang mag-apply siya ng mas maraming puwersa sa isang pagtatangka na itulak ito pababa. Ang mga mata ni Wang Fujing ay kumislap, at ang gintong liwanag ay lumabas ng malakas mula sa kanyang anyo. Ang kanyang kabilang kamay ay parang isang espada noon, at ito ay tumawid sa kanyang katawan upang hiwain ang umaatake na greatsword. Pang! Ang tali ng greatsword ay naputol sa ilalim ng pag-atake ni Wang Fujing, at ang matatalas na tunog ay sa wakas ay natapos. Ngunit ang puwersa ay nagtulak kay Wang Fujing sa kanyang mga tuhod sa lupa. Kahit na walang sonic powers, ang pagpatay sa iyo ay magiging isang kasiyasyang pagsisikap. Kulog ng Taurus. Ang kanyang mga kalamnan ay namamaga, at ang kanyang anino ay mukhang galit na galit. Ang greatsword ay bumagsak kay Wang Fujing na nakaluhod. Kahit na ang greatsword ay bumabagsak sa kanya, si Wang Fujing ay nanatiling kalmado. At pagkatapos, gumalaw siya. Hindi niya pinansin ang paparating na pag-atake ng greatsword habang ang kanyang gintong kamao ay sumuntok patungo sa Taurus. Diyos. Mukhang nagalit ang Taurus Marquis, ngunit sakam pa rin siya. Tinutukan niya lamang ang kanyang kamay. Ayaw pa niyang patayin siya.
Kailangan niya siyang maghanap ng Jade Drum para sa kanya pagkatapos ng lahat. Habang ang Greatsword ay malapit ng tamaan si Wang Fujing, biglang nawala ang kanyang katawan. Nag-teleport siya sa likuran niya, at ang kanyang kamao ay itinulak sa likod ng kanyang ulo. Pang! Ang maliwanag na kamaong iyon ay tumama sa likod ng ulo ng Taurus na parang martilyo. Sinira nito ang kanyang proteksyon at sinira ang kanyang helmet. Ang Sagittarius ay parehong nagulat at nagalit, kaya nagmadali siyang i-swing ang kanyang espada sa likuran niya. Ngunit ang Greatsword ay walang natagpo ang target. Hindi nito siya mahahawakan dahil ang kanyang katawan ay nag-teleport sa kanyang kaliwang bahagi. Isang makapangyarihang binti ang sumipa sa kanyang leeg na may lakas at bilis ng isang mangangaso na pusa. Katsa! Ang kumikinang na binti ay parang palakol habang ito ay sumusulong upang tamaan ang kanyang leeg. Sinira ng binti ang armadura ng kanyang leeg at nagdulot ng dugo mula sa kanyang laman. Hindi huminto si Wang Fujing, gayunpaman. Lumitaw siya sa paligid niya, umaatake na parang isang killing machine. Inaatake niya siya gamit ang kanyang mga kamao, daliri, siku, binti, at tuhod. Iniwan niya ang Taurus ng maraming sugat. Ang kanyang armadura ay patuloy na nasa siren ng higit pa at higit pa sa bawat pagtama. Ang Taurus Marquis ay mukhang nagulat na parang isang tanga na oso. Gaano man siya magpumiglas ngayon, hindi niya kayang atakihin si Wang Fujing, at ang bawat pagtatangkang kontra-atake ay nagtatapos lamang sa kanyang pagtama ulit. Si Taurus ay natatakpan ng kanyang sariling dugo. Ang galit, takot, at kawalan ng pag-asa ay ipininta sa kanyang mukha. Pinangyari nitong sumigaw siya sa sakit. Boom! Sa gitna ng mga mabangis na pag-atake na iyon, ang natitirang bahagi ng armadura ni Taurus ay nasira. Ganap na hinayla ni Wang Fujing ang kanyang ulo, at ang walang ulong katawan ay bumagsak sa sahig na naglalabas ng dugo. Iniupo ulit ni Wang Fujing ang sarili sa sahig. Ang kanyang mukha ay hindi nagbago. Ang liwanag na kumikinang mula sa kanya ay unti-unting nawala hanggang sa magmukhang normal na siya ulit. Si Hansen ay dumating sa tamang oras upang masaksihan si Wang Fujing na gamitin ang kanyang Super God Body. Ang kanyang pagganap ay lubos na humanga sa kanya. Ang Super God Body ni Killer Queen ay totoo. Ang walang limitasyong kakayahan sa teleporting ay higit pa sa sapat upang dalhin siya sa unibersong ito. Kabanata 2178. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Hansen ang Super God Body ni Wang Fujing ng malapitan. Kahit na mababa ang kanyang antas, ang kanyang teleportation skill ay mas mahusay pa rin kaysa sa kanyang sariling Break Space Flash. Ang Break Space Flash ay nagpapahintulot lamang sa kanya na gumalaw sa isang direktang linya. Mukhang ang teleportation ability ni Wang Fujing ay walang ganoong mga limitasyon. Maaari siyang lumitaw sa anumang lokasyon na nais niya. At kapag ginamit niya ang kanyang mga pag-atake sa Geno Art, ang kanyang mga kapangyarihan ay nag-teleport kasama ng mga ito. Napakaganda! Sa kabutihang palad, ang antas ni Wang Fujing ay mababa pa rin. Ang mga saklaw ng teleportation ay medyo mababa. Kung mas malaki ang mga ito, magiging nakakatakot iyon. Ito ay isang Marquis ng isang mas mababang lahi. Walang malaking bagay, simpleng sabi ni Wang Fujing. Kung may magsasabi noon, magyayabang sila. Ngunit ibig sabihin ni Wang Fujing ang kanyang sinabi. Nagkibit balikat lamang si Hansen nang hindi nagsasalita. Tulad ng sinabi ni Wang Fujing, ito ay isang kaaway ng isang mas mababang lahi, kaya ang labanan ay hindi naman masyadong seryoso. Lumingon si Wang Fujing at tahimik na ginabayan sina Hansen at Bauer sa minahan kung saan niya natagpuan ang Jade Drum. Dahil ayaw niyang matagpuan ang Jade Drum, hindi niya ito dinala kasama niya. Iningatan niya ito ng maayos sa minahan kung saan niya ito unang natagpuan. Sinundan siya ni Hansen papasok sa minahan at agad na nakita ang isa sa mga maalamat na drums. Ngunit hindi ang Jade Drum ang una niyang nakita. Ito ay isang steel drum na nakausli mula sa bato. Ito ay halos isang talampakan ang haba. Ito ay itim na parang bakal, at mukhang isang drum na isusuot mo sa iyong baywang. Ang isang search engine ay kailangang maghukay ng steel drum mula sa bato at pagkatapos ay hampasin ito. Kung ang drum ay gumawa ng ingay kapag ito ay tinamaan, iyon ang magiging tanda na ang tao ay nakakuha ng kanyang pag-aproba. Pagkatapos ay maaari nilang dalhin ang drum palayo sa Planet Jade Drum kasama nila. Ngunit ang bawat tiket ay nagbibigay lamang sa isang bisita ng karapatan na kumuha ng isang nilalang kasama nila. Kaya, gaano man karami ang drums na matagpuan ng isang tao, isa lamang ang maaari nilang dalhin kasama nila. Basahin ang higit pang mga kabanata sa novelhall.com. Ang steel drum ay medyo karaniwan sa Planet Jade Drum, kaya hindi na kailangang mag-aksaya ng oras sa paghahanap sa kanila. At dahil dito, hindi gaanong tao ang naghahanap sa kanila.
Sinundan ni Hansen si Wang Fujing pababa sa isang napakakomplikado, paikot-ikot na minahan. Ngunit ang nakita lamang nila sa daan ay mga steel drums. Hindi man lang nila nakita ang isang bronze drum. Mukhang ito ay isang napakalaking minahan na nakatuon lamang sa mga steel drums. Karaniwan, ang isang steel drum ay bihirang magkaroon ng bronze drum o silver drum sa paligid nito. Mas kaunti pa ang posibilidad na makahanap ng mas bihirang drum. Ang paghahanap ni Wang Fujing ng jade drum doon ay napakaswerte. Naglalakad na sila pababa sa komplikadong minahan ng mahigit isang araw nang sa wakas ay mahanap nila ang lugar na kanyang pinag-usapan. Maraming steel drum sa daan patungo sa lugar na iyon, at bihira nilang makikita ang isang bronze drum. Mukhang hindi malamang na makakahanap sila ng jade drum doon, ngunit mayroong isang jade drum sa bato. Ang drum ay mukhang puti, at ang ibabaw nito ay transparent. Ito ay isang napakagandang bagay na masdan. Mahinang hinampes ni Wang Fujing ang drum, at tumugon ito ng isang malakas na tunog. Para kay Hansen, ang ingay na iyon ay parang isang pagsabog na nagaganap sa loob ng kanyang ulo. At iyon ang inilalabas nito nang bahagya lamang niyang hampasin. Kung ang lahat ng kapangyarihan nito ay na-trigger, malamang na magdudulot ito ng malakas na pagdurugo sa mga docks. Kung kaya nilang i-level up ang bagay sa klase ng hari, maaari itong maging mas malakas pa. Ngunit ang pag-level up ng jade drum sa klase ng hari ay hindi magiging madaling gawain. Gamit ang kapangyarihan ni Wang Fujing, lubos pa rin siyang umaasa sa lakas ng jade drum habang nag-e-explore. Bakit hindi mo ito nahukay? Tanong ni Hansen. Ang bato sa paligid nito ay masyadong matigas. Nag-aksaya ako ng oras sa pagtatangkang maghukay nito kanina, ngunit wala akong nagawa, amin ni Wang Fujing. Napansin ni Hansen na ang mga bato sa paligid ng drum ay kinain na ng jade drum. Ang solvent ay mukhang tinta. Pinindot ni Hansen ang kanyang kamay sa bato, ngunit nakakuha lamang siya at nakakuha ng kaunting halaga. Napakahirap nga nito. Kinuha ni Hansen ang kanyang ghost teeth knife, gayunpaman, at hinukay niya ang drum mula sa bato sa loob ng ilang minuto. Sinubukan niyang hampasin ang drum mismo, ngunit hindi ito gumana. Kaya, wala siyang pag-aalinlangan sa pagbibigay nito sa Queen. Plano ni Hansen na iwanan ang planeta kasama ang Queen sa oras na iyon. Ngunit bigla, ang pagkamausisa ay sumikat sa mga mata ni Bauer. Tumalon siya mula sa mga balikat ni Hansen at pumunta sa isang partikular na landas. Sumigaw siya sa balikat kay Hansen, "Tatay, pumunta tayo rito." "Bauer, ano ang iyong nahanap?" Gamit ang pagkamausisa, sinundan niya ito. Si Wang Fujing, habang karga ang jade drum, ay sumunod kay Hansen. Si Bauer ay nangunguna pa rin, at sa wakas ay nakarating siya sa isang siwang at gumapang papasok dito. Ang siwang ay napakaliit na mahirap pang ang pasukan ni Bauer. Kinailangan ni Hansen at Queen na pisilin ang kanilang mga buto upang magkasya at gumapang papasok. Maya-maya pa, sumigaw si Bauer at tumalon patungo sa isang bato. "Tatay, maghukay dito." Itinuro ni Bauer ang isang pader na bato. May mga steel drums sa paligid, kaya mukhang wala namang magandang bagay sa paligid. Ngunit gayunpaman, pinagkakatiwalaan ni Hansen si Bauer. Kaya, kinuha niya ulit ang kanyang ghost teeth knife at nagsimulang humiwa sa mga itim na bato. Sa ilalim ng talam ng ghost teeth knife, ang bato ay parang tofu. Ang ibabaw ng dingding ay mabilis na naghiwa-hiwalay, ngunit ang kanyang pag-unlad ay mabilis na bumagal ng kaunti. At habang sumusulong siya, lalong naging mahirap ang paghukay. Ang bato ay nagbago mula sa kulay ng bakal patungo sa iba't ibang kulay ng jade. Sa huli, nakarating siya sa isang itim na kristal na ibabaw. Naging napakahirap ang paghukay kaya nagsimulang pawisan siya sa pagod. Pagkatapos maghukay ng 7 metro, wala pa rin siyang nahanap. Ngunit pagkatapos bigla, narinig ang tunog ng kanyang kutsilyo na tumatama sa kristal. Tumama ang kutsilyo sa isang bagay, at hindi na ito makakapaghukay pa. Hinati ni Hansen ang mga bato sa paligid, at hindi nagtagal, nakakita siya ng puting jade drum sa loob ng dingding na kanyang pinagtatrabahuhan. Isang jade drum. Masayang sigaw ni Hansen. Mas mabilis niyang ini-swing ang ghost teeth knife upang lubos na maipakita ang drum. Matapos mahukay ni Hansen ito, hinalikan niya si Bauer at sinabi, "Bauer, ikaw ay isang mabuting anak." Kung may jade drum siyang pagsasanayan, may pagkakataon na ngayon si Hansen na maging hari. Para bang may dala siyang mandirigma na klase ng hari. Isang bagay na talagang kahanga-hanga. Kumurap si Bauer at tumingin sa sirang ibabaw ng bundok. Itinuro niya ito at nagsalita ulit. "Tatay, patuloy na maghukay. May higit pang mga jade drums." Nagulat si Hansen. Sinundan niya ang mga direksyon ni Bauer at patuloy na naghukay.
Karaniwan, hindi maaaring mayroong higit sa isang jade drum sa loob ng isang minahan. Katulad ito ng paraan na bihirang mayroong dalawang mandaragit sa isang lugar. Kahit na malaki ang minahan, mayroong dalawang jade drums na doon. Mukhang hindi kapani-pani walang malamang na may pangatlo sa paligid. Ngunit si Bauer ay dapat may mga dahilan para gusto niyang magpatuloy, kaya nagpatuloy si Hansen. Ang bato doon ay mas mahirap pa kaysa sa kanilang pinagdaanan kanina. Patuloy na binibigyan ito ni Hansen ng kanyang buong lakas, ngunit maaari lamang niyang alisin ang manipis na mga layer ng bato sa isang pagkakataon. Pagkatapos ng kalahating araw, ang mga itim na bato ay nagsimulang lumiwanag na may pulang liwanag. Mas masaya si Hansen kaysa dati. Ang patuloy na paghuhukay ay nagpawis sa kanya, ngunit isang maikling panahon pagkatapos, nahati na niya ang sapat na itim na kristal. Ang ibabaw ng isang drum ay naging nakikita. Ito ay isang jade drum nga, ngunit mukhang iba ito sa mga karaniwan. Ang jade drum na ito ay gawa sa jade, ngunit may mga pulang marka sa buong ito. Ang halo-halong puti at pula ay bumuo ng isang kahangahangang disenyo. Kabanata 2179. Maingat na sinuri ni Hansen ang mga pulang disenyo na nag-aadorno sa jade drum at napagtanto na ang mga ito ay bumubuo ng hugis ng isang alakdan. Sa kabuuan, ito ay halos kasing laki ng kamay ng isang lalaki. Pula ito na parang jade, at ito ay matinding kaibahan sa puting ibabaw ng drum. Ang disenyo ay hindi mukhang inukit sa bagay, gayunpaman. Mukhang may isang tunay na alakdan na nabubuhay sa ilalim ng ibabaw ng drum. Tiningnan ni Wang Fujing ang Blood Scorpion Jade Drum. Nagulat siyang sumigaw, narinig ko na ang Jade Drum ang pinakamagandang drum na maaari mong mahanap. Ngunit ang isang ito ay may disenyo ng alakdan dito. Marahil mas maganda pa ito. Maaaring ito ay isang Jade Drum na klase ng hari na ipinanganak lang sa ganitong paraan. Tumango si Hansen. Napakasaya niya sa nahanap na ito. Ang mga normal na jade drums ay maaaring maabot ang klase ng hari. Ngunit kung ang isang ito ay ipinanganak na hari, maaari itong maabot ang isang Diyos na katayuan. Kahit na hindi iyon posible, tiyak na maaari itong maging kalahating Diyos. Maraming mga lahi ang itinuturing na mas mataas na lahi. Karaniwan, ang pag-aangkin na iyon ay nakasalalay sa pagkakaroon ng isang kalahating Diyos na elite upang mapanatili ang kanilang posisyon. Tumigil si Hansen sa pagsasalita. Hinawakan niya ang kanyang ghost teeth knife at bumalik sa paghuhukay ng Blood Scorpion Jade Drum. Pumunta lamang siya doon upang tulungan si Wang Fujing, at hindi niya inaasahan na makakuha ng isang bagay na napakaganda para sa kanyang sarili. Ang mabubuting tao ay nakakatanggap ng mabubuting gantimpala. Kailangan kong gumawa ng mas maraming magagandang bagay, kung gayon, ha? Bulong ni Hansen habang patuloy siyang naghuhukay sa bato. Masyadong matigas ang bato, gayunpaman. Kailangan ni Hansen na maubos ang maraming enerhiya, at sinisira niya ang kanyang mga kamay sa kanyang pagtatangkang maghukay ng Blood Scorpion Jade Drum. Ang drum na ito ay medyo mas maliit kaysa sa ibang jade drums na kanilang nakolekta. Ito ay kasing laki lamang ng 2 kamao ng matanda. Ang magkabilang panig nito ay nagpapakita ng pulang simbolo ng alakdan, at mukhang may isang pulang alakdan na buhay sa loob nito. Ang gilid ng drum ay may nakaukit na maraming karagdagang pulang simbolo. Muli, iba ang mga ito kaysa sa anumang maaaring lumitaw sa isang ordinaryong jade drum. Itinaas niya ito sa kanyang mga kamay, at natuwa siya. Tinipon niya ang kapangyarihan at hinampes ang jade drum. Pat! Ang inilabas ay hindi ang tunog ng isang drum. Hinampes ni Hansen ang drum, at ang drum ay talagang ibinalik ang kapangyarihan patungo kay Hansen. Nagdulot ito sa kanya ng agarang sakit. Hindi ito gumagana, ngunit hindi susuko si Hansen ng ganoon kadali. Upang makuha ang pag-aproba ng drum, kailangang ipakita ni Hansen ang kanyang kapangyarihan para dito. Tinipon ni Hansen ang kanyang Jadescan power at muling hinampes ang ibabaw ng drum. Pat! Ang drum ay hindi gumalaw o naglabas ng anumang tunay na tunog. Mayroong isang mapurol na tunog lamang ng kamay ni Hansen na tumatama sa isang matigas na bagay. Ayaw sumuko ni Hansen. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang hampasin ang jade drum. Sinubukan niyang hampasin ito, tusukin ito, at sampelan ito. Ngunit ang jade drum na iyon ay parang pipi. Hindi ito gagana para sa kanya, kahit anong subukan niya. Ngayon ay nalulungkot na si Hansen. Kung gusto niyang dalhin ang jade drum pabalik sa kanya, kailangan niyang makuha ang pag-aproba nito. Kung hindi niya nakuha ang pag-aproba nito, hindi siya hahayaan ng 1,000 treasures na dalhin ito kasama niya. Pang! Isang malaking pagsabog ang narinig sa tenga ni Hansen. Halos mapabagsak siya. Lumingon siya upang makita si Bauer na sinasaktan ng jade drum. Dong! Dong! Dong!
Dong, 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 dong. Si Bauer ay masayang naglalaro dito. Nagpatugtog pa nga siya ng kantang General. Masaya man siya, sina Hansen at Wang Fujing ay hindi. Nagpupumigla silang hindi masuka. Mabilis na kinuha ni Hansen si Bauer at inilagay ang drum. Bauer, patugtugin mo rin ito. Inilipat ni Hansen kay Bauer ang Blood Scorpion Jade Drum, habang siya mismo ay lumipat sa puting Jade Drum upang tingnan kung kaya niyang patugtugin iyon. Ang Blood Scorpion Jade Drum ay maaaring masyadong mataas ang antas. Ang Jade Drum na ito ay mukhang maganda kahit papaano. Maaaring ito ay isang duke. At may posibilidad na ito ay klase ng hari, naisip ni Hansen. Nagduda siya na magtatagumpay si Bauer. Ngunit kung ginawa niya iyon, ayos lang. May tiwala si Hansen. Ngunit nang hampasin niya ang drum, nakaramdam siya ng sakit. Pagkatapos ng maliit na tunog na iyon, ang puting Jade Drum ay hindi na gumawa ng anumang ingay. Tinipon niya ang higit pa at higit pang kapangyarihan, at patuloy niyang hinampas ito. At sa kabila ng kanyang patuloy na paghampas, ang puting Jade Drum ay hindi gumawa ng anumang ingay para sa kanya kahit anong gawin niya. Naiwan si Hansen na nakahawak sa puting Jade Drum na may damdamin ng kalungkutan. Pagkatapos, naisip niya sa kanyang sarili, pinatugtog ni Bauer ang kantang General. Kinakailangan bang gumamit ng sonic power upang makuha ang drum? Ang teorya ay nakakaintriga sa kanya. Sinubukan niyang alalahanin ang isang partikular na kanta, at pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang kamao na parang martilyo at sinundan ang himig ng kantang iyon habang hinahampas niya ang drum. Dong! 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 Inulit niya ang General na pinatugtog ni Bauer kanina, ngunit hindi sa parehong kalidad. Napakasama ng pagtugtog ni Hansen kaya namamaga ang kanyang mga kamay. Ngunit muli, ang puting Jade Drum ay hindi gumawa ng karagdagang tunog. Ang narinig lamang ay ang paghampas ng kanyang mga kamao. Masama ba ang ritmo ko? Walang paraan na hindi ko makuha ang pag-aproba nito. Lalo na dahil ito ang aking swerte ang pinag-uusapan ko. Subukan kong ibang kanta. Mabilis na sinubukan ni Hansen ang ibang kanta. At pagkatapos, itinuon niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan pabalik sa kanyang mga kamao. Dong! 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 Ang tunog ng paghampas ng bakal ay narinig. Pagkatapos ng ilang higit pang pagtatangka, ang mga kamay ni Hansen ay parang nasa bingit na ng pagkasira. Kung nangyari iyon, mapaparalisa siya. Hinimas ni Hansen ang kanyang mga kamao sa isang pag-atake ng matinding kalungkutan. Ngunit bigla, narinig niya ang tunog ng isang drum. Habang ang ingay ay dumaan sa kanya, parang may bakal na pamalo na itinulak pababa sa tuktok ng kanyang ulo at palabas ng kanyang puwet. Pang! Bumagsak si Hansen sa lupa, umuubo ng dugo. Ang kanyang ulo ay umuugong na parang may gumiling dito. Ang kanyang mga organo ay nasira lahat. Ang kanyang katawan ay mas malakas kaysa sa isang purong dragon, ngunit kahit siya ay hindi kayang tiisin ang lakas ng tunog ng drum na iyon. Si Wang Fujing ay hindi masyadong maayos. Ang dugo ay tumutulo sa kanyang mga labi sa manipis na mga landas. Nagulat si Bauer, at agad niyang binitawan ang Jade Drum na hawak niya. Pumunta siya kay Hansen at hinawakan ang kanyang ulo. Sinigawan niya siya. Sinaktan niya lang ang Blood Scorpion Jade Drum dahil nababagot siya. Hindi niya inaasahan na masasaktan nito sina Hansen at Wang Fujing. Bauer, sinusubukan mo bang patayin ang iyong tatay? Iniangat ni Hansen ang sarili mula sa lupa na may matinding sakit sa kanyang ulo. Hindi siya makapag-isip ng maayos. Pasensya na, tatay. Sinaktan ko lang ito ng basta-basta, walang kasalanan sabi ni Bauer. Sa kabutihang palad, ang iyong paghampas ay magaan. Kung gumamit ka ng mas maraming lakas, patay na tayo ngayon. Sabi ni Hansen, habang binubuhat si Wang Fujing. Mabuti na lang at ang kanilang mga sugat ay hindi nagtagal. Gumaling sila gamit ang kanilang Geno Arts, ngunit napagtanto nila kung gaano nakakatakot ang Blood Scorpion Jade Drum na iyon. Iuuwi ko na kayo ngayon, pagkatapos ay babalik ako rito. Dapat may paraan na makagawa ako ng ingay gamit ang bagay na ito, iniunat ni Hansen ang kanyang kamay at itinuro ang Blood Scorpion Jade Drum. Tinawag ni Hansen ang kanyang Destiny's Tower mula sa kanyang Sea of Soul at sinubukang ilagay ang drum doon para sa hinaharap na investigasyon. Dahil ang bawat tao ay maaaring kumuha lamang ng isang drum, at sina Wang Fujing at Bauer lamang ang tinanggap ng isang drum, may natitira pa. Kaya, kailangang itago ito ni Hansen. Ngunit nang takpan ng Destiny's Tower ang drum ay biglang gumawa ng ingay at lumiwanag ng maliwanag. Isang sonic force ang dumagan sa Destiny's Tower, na itinulak ito pabalik sa Sea of Soul ni Hansen. Diyos, hindi ito papasok.
Nagbago ang mukha ni Hansen, at tumulo ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig. Tiningnan niya ang Blood Scorpion Jade Drum na may pagkagulat. Kabanata 2200. Kumunat ang noo ni Hansen. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang Destiny's Tower para subukang kunin ang ibang Jade Drum, ngunit hindi ito gumana. Masama ito. Kung hindi ko magagawang gumawa ng tunog gamit ang Jade Drum, wala akong magagawa kundi iwanan ito rito. Nakaramdam ng lungkot si Hansen tungkol dito, ngunit kulang siya sa oras. Ang Queen ay may wala pang isang araw. Kung hindi niya mairerehistro ang kanyang sariling drum sa oras, hindi niya ito madadala kasama niya, kahit na mayroon siyang isang handang sumunod sa kanya. Mayroon si Hansen ng isang mahigpit na deadline para sa pagkuha ng pag-aproba ng Jade Drum. Hindi mahalaga kung aling Jade Drum ang tumatanggap sa akin. Basta't ang isa sa kanila ay gagawa ng tunog, maaari nating ayusin ang iba mamaya, naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Kinuha niya ang puting Jade Drum Duke. Pagkatapos, ibinigay niya si Bauer kay Wang Fujing. Dalhin mo si Bauer palayo sa akin. Sasaktan ko ang drum na ito. Kung gumana ito, ayaw kong masaktan kayo. Tumango si Wang Fujing. Pagkatapos, dinala niya si Bauer patungo sa labasan. Nang umalis si Wang Fujing, kinuha ni Hansen ang kanyang Demon Bog Baisema. Tiningnan niya ang puting Jade Drum, pagkatapos ay itinuwid ang kanyang gitnang daliri at hinlalaki. Isang gintong liwanag ang lumitaw. Hindi maasahan ni Hansen ang paggamit ng swerte upang mapailalim ang drum sa kanya, kaya kakailanganin niyang umasa sa brute force. Gusto niya talagang dalhin ni Wang Fujing si Bauer palayo dahil ayaw niyang makita sa kanyang dollar persona. Isang barya ang lumitaw sa kanyang kamay. Sa ibabaw nito ay ang numero 1. Habang lumilipis ang panahon, ang numero ay tumaas sa iisang tick. 2, 3, 4, 5. Gumagana ang saving money, at tumaas ang numero. Sa bawat pagtalon sa numero, ang puwersang natipon sa barya ay dumami. Ang puting Jade Drum ay isang duke. Kaya, itinaas ni Hansen ang kapangyarihan ng barya hanggang sa numero 10. Nang matapos iyon, pinaputok niya ito sa Jade Drum. Ang barya ay pinakawalan na may puwersa ng isang meteor, at malakas nitong tinamaan ang drum. Dong! Isang malakas na kapangyarihan ang gumawa ng napakamalakas na ingay sa ibabaw ng puting Jade Drum. Ang tunog ay lumabas mula sa drum na parang tsunami. Ngunit nang tumama ito sa gintong Demon Bog Baisema, bumalik ito. Ang sonic force sa loob ng Baisema ay patuloy na bumabalik at gumugulong kasama ang echo. Lalong lumalakas ito. Si Hansen ay nasa loob ng lahat ng sonic force na iyon, ngunit hindi siya nasaktan. Malupit niyang sinaktan ang puting Jade Drum at nakuha ang pag-aproba nito. Ang paraan ng kanyang paggawa nito ay medyo marahas lamang, ngunit ang kapangyarihan ng puting Jade Drum ay hindi siya sinaktan dahil tinanggap na siya nito. Ngunit pagkatapos ng mga resulta ng suntok ay nagulat si Hansen. Ang sonic power sa loob ng Demon Bog Baisema ay tumataas. Ipinaalala nito kay Hansen ang echo ability ni White Reel. Nang minsan ay nagbiro siya na kung mayroon siyang malaking kampana upang bitagin ang kanyang mga kaaway, magagamit niya ang echo upang madagdagan ang sonic power sa limitadong espasyo. Ang Demon Bog Baisema ay maaaring hindi isang kampana, ngunit napatunayan na kayang bitagin ang isang kaaway. Bukod pa rito, ang echo ay tila gumagana sa loob nito. Basahin ang higit pang mga kabanata sa novelhall.com. Iniisip ko lang ang kakayahan ng Demon Bog Baisema na protektahan ako, kaya hindi ko napapansin ang isang kahangahangang oportunidad. Dapat talagang bumalik ako sa Sky Palace at matuto ng echo mula kay White Reel. Ang paggamit ng echo at Jade Drum ng magkasama ay maaaring gumana ng maayos, naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Ang puting Jade Drum, pagkatapos ng mabangis at marahas na pagpapakita, ay nagbigay ng pag-aproba nito kay Hansen. Nang subukan ni Hansen na kumpirmahin ito at hampasin ito ulit, ito ay isang mas simpleng bagay. Sa pamamagitan lamang ng mahinang paghampas dito, ang drum ay gumawa na ngayon ng tunog at naglabas ng sonic powers. Minsan, ang karahasan ay talagang mas gumagana kaysa sa dahilan, tumawa si Hansen habang inilalagay ang puting Jade Drum. Pagkatapos ay tiningnan niya ang Blood Scorpion Jade Drum. Tingnan natin kung kaya kong dalhin ito kasama ko. Kumuha si Hansen ng barya at nagsimulang magtipon ulit ng kapangyarihan. Nang ang numero ay umabot sa 10, pinaputok niya ang barya sa drum. Dong! Tumama ang barya sa ibabaw ng drum. Isang tunog ng metal ang narinig. Hindi niya nagawang magparamdam ito ng isang tamang tunog ng drum. Ang barya ay dumikit sa Blood Scorpion Jade Drum, ngunit wala itong kamanghamanghang epekto. Ang drum ay hindi dinudurog, hindi naman niya iyon gusto. Ayaw ni Hansen na masira ang drum, syempre.
Ang pag-abot sa numero 10 gamit ang saving money ang kaya ko lang gawin. Kahit na kaya kong gawin ito ng higit pa, hindi iyon magiging isang malaking pagtaas. Mukhang ang bagay na ito ay klase nga ng hari. Ang aking kapangyarihan ay hindi sapat upang gumawa ng tunog. Sa kabila ng kanyang pagkabigo, hindi na dismaya si Hansen. Gusto niya lamang na dalhin ang Blood Scorpion Jade Drum kasama niya upang magkaroon siya ng oras upang kunin ito sa hinaharap. Nag-isip si Hansen ng isang sandali, pagkatapos ay pinutol ang kanyang daliri. Tinunaw niya ang kanyang kristal na dugo at nagpatulo ng kaunti sa Blood Scorpion Jade Drum. Nakita niya ang dugo na dahan-daang natunaw sa simbolo ng alakdan, ngunit gayunpaman, nagtagal ito bago masipsip. Ngunit talagang sumisipsip ito. Kahit na hindi pa ito ganap na natunaw sa simbolo, may kakaibang pulang marka sa likod ng alakdan. Hindi ito tumutugma sa imahe. Kung ang dugo ay kayang matuno dito, sigurado akong magagawa kong mahawan ito. Magiging mas madali ang pagkuha ng pag-aproba ng drum, naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Dinala niya ang 2 jade drums habang umaalis siya sa yungib. Naghanap siya kina Bauer at Wang Fujing. Ngayon na nakuha na ni Hansen ang pag-aproba ng puting jade drum, ang 3 sa kanila ay maaaring kumuha ng bawat isa sa isang drum at umalis. Matapos silang mahanap ni Hansen, lahat sila ay nagtungo sa base ng 1,000 treasures na matatagpuan sa planeta. Gusto niyang umalis kasama ang mga jade drums sa lalong madaling panahon. Alam ni Hansen na napakabihira para sa 3 tao na lumitaw na may mga jade drums ng sabay-sabay, at iyon ang nagparamdam sa kanya na tiyak na ang paglalakbay pa uwi ay hindi magiging ligtas. Siyempre, hindi natatakot si Hansen sa problema. Kung ginawa niya iyon, hindi siya pupunta sa una. Ngunit hindi ito basta-basta na problema. May potensyal ito na maging malaking problema. Ang 3 jade drums ay maaaring makaakit ng maraming sonic practicing elites na sumunod sa kanila. Ang anumang mga kaaway na nagsimulang manggaso sa kanila ay kailangang harapin. Sa base ng Planet Jade Drum, isang kalahating humanoid at kalahating ahas na Gona King ay nasa gitna ng pagrehistro ng kanyang pag-angkin sa isang gold drum. Lahat ng mga elite na nakatayo sa paligid ay naiinggit sa Gona King na nagre-register ng lubos na hinahangad na gold drum. Gayunpaman, hindi masaya ang Gona King sa kanyang premyo. Sa katunayan, medyo malungkot siya. Ang kanyang target ay isang jade drum, ngunit pagkatapos ng 10 araw ng paghahanap, nagawa lamang niyang maghanap ng isang gold drum. Hindi iyon ang gusto niya, at nagkasakit siya. Isang magandang lalaki na may pakpak ng paru-paro ang naglakad sa harap ng Gona at tumawa. Stephen, nakikita kong nakakita ka ng gold drum. Sonic Butterfly King, hindi ka ba nakakita ng gold drum, Ding? Tiningnan ni Stephen ang kanyang gold drum at ngumiti. Bumantong hininga si Sonic Butterfly King at sinabi, ang planetang ito ay may mga jade drums pa rin, ngunit masyadong maraming tao ang naghuhukay sa kanila. Mas mabilis silang kinukuha kaysa sa kanilang pagsilang. Hindi na sila madaling mahanap.